Kamusta Mr. M? At sa mga manonood ng Karimlan Horror Stories, gusto kong ibahagi ang naranasan ko noong elementary school days ko. Tawagin niyo na lang akong Christian. Nagkaroon ako ng kaibigan na nagngangalang Seth. Kami ay mag-best friend at nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Sa bahay ko pa nga siya natutulog paminsan-minsan. Pero sa kabila ng tagal namin magkaibigan, parang ayaw niyang yayain ako o ang iba pa naming kaibigan na matulog sa bahay niya. Sa tingin ko, baka nahiya siya sa bahay niya o may kapamilya na ayaw namin makilala. Gayunpaman, pagkatapos na mahigit 1 taon na pagkakaibigan, sa wakas ay niyaya niya akong matulog sa bahay ng kanyang pamilya. At hanggang sa nakarating ako, ay napagtanto ko kung bakit siya nag-aalangan na imbitahan ako. Kasi naman ang bahay ng kanyang pamilya ay nasa tabi ng isang sementeryo. Luma rin ito. At ang bintana ng kanyang silid na nasa ikalawang palapag ay tanaw ang buong sementeryo. Halatang nahihiya siya kung saan siya nakatira. Inaamin ko. Nabigla ko nung una. Halos pagsisiyan ko ang pamimilit na makitulog sa bahay niya. Ngunit pagkatapos magkaroon ng maraming paglilibang sa paglalaro ng ilang mga video game ng kanyang ama sa basement, naibsan ng takot at pag-aalala na ang bahay ay nasa tabi lamang ng isang sementeryo. Maligaya pa nga akong makilala ang pamilya ni Seth, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay may malubhang kondisyon sa kalusugan. Pero bukod doon, masaya naman silang pamilya. Natatandaan ko pa ang mga kwento-kwento na iwasan kong uminom ng anumang tubig mula sa gripo dahil sa mga maaaring nabubulok na katawan mula sa sementeryo na maaaring magkaroon ng kontaminasyon ang tubo ng tubig. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglalaro at pagkain ng banana at kamote Q, tumungo na kami ni Seth sa kanyang silid upang tumambay doon. Sa kasamaang palad, bumalik ang takot ko nang mapasilip sa bintana dahil tanaw na tanaw ang sementeryo mula sa kwarto niya. Ginawa ko ang lahat para iwasan ang sumilip sa bintana. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa paglalaro ng ilang pang video games sa PlayStation at magbasa ng mga comics ni Seth. Lumipas sa mga oras, pareho na kami nagdesisyon para matulog. Ngunit makalipas ang ilang oras ng pagkatulog, nalimpungatan ako sa tunog na parabang babaeng umiiyak. Noong una, hindi ko ito pinapansin dahil nga pagod at inaantok pa ako. Ngunit hindi tumitigil sa pag-iyak ang babae na sobrang nagbigay ng takot at pagkabahala sa akin. Nanlamig ang aking gulugod noon, Mr. M. At napagtanto ko na parang galing sa sementeryo ang pag-iyak. Mas pinakinggan ko ito ng mabuti. Kung tama ba ako? Tama nga. Ang iyak ay nagmumula sa sementeryo. Nataranta ako at napaisip na may tao nga sa labas sa 10 oras ng gabi. Takot ako sa mga multo dahil nga bata lamang ako. Pero habang narinig ko ito, ay mas gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Paano kung isa talaga itong babaeng masama ang loob at tinatakot ko lang ang sarili ko. Naisip ko na sumilip sa mga blind ng bintana para makita kung ano ang nangyayari. Dahan-dahan ako lumapit sa bintana at itinaas ng bahagya ang blind para tingnan ang labas. Kahit na madilim, sapat lang ang liwanag ng buwan para makita ang paligid. Hindi nagtagal ay may nakita akong kakaiba sa sementeryo.
Sa di kalayuan, sa gitna ng sementeryo, may nakita akong parang babaeng nakabelong itim at itim na mahabang damit. Kahit nakaharap siya sa kabilang direksyon, halata na siya ay umiiyak. Pero pabalik na sana ako sa pagtulog ko nang mabilis siyang lumingon at diretsong tumitig sa akin. Napabalikwas ako sa sahig para hindi ako makita. Nabigla ako sa nangyari. Paano niya nalaman na nakatingin ako sa kanya? Walang paraan na nakita niya ako. Paano? Napaisip ako. Ramdam ko ang panginginig at kaba sa aking sarili. Ngunit habang sinusubukan kong pakalmahin ang aking sarili, biglang tumigil ang pag-iyak ng babae. Sa takot, nakinig ako mabuti para malaman kung ano ang nangyari. Hindi pwede na yung babae na yun. Walang paraan na nakita niya ako. Napaisip ako. Pero lalo lang lumala ang takot ko. Baka lumapit ang babaeng nakita ko. Ramdam ko ang kabog sa aking dibdib habang sinusubukan kong malaman kung ano ang gagawin. Pero bago pa ako makaisip ng plano, sa takot ko, may narinig akong may bumubulong sa bintana. Tinakpan ko ng kamay ko ang bibig ko para tumahimik hanggat maaari. Wala namang sense dahil nasa second floor ang bintana na set. Nangangahulugan iyon na ang sinumang bumubulong sa labas ng bintana ay kailangang lumulutang. Sa sobrang takot ko ay nagsimula akong manginig. Habang patuloy ang pagbulong ay tahimik lang ako habang nakatingin sa bintana. Wala akong makita dahil natatakpan ng mga blind ng bintana. Pero kailangan kong maging handa. Baka sakaling may mangyari sa loob. Habang patuloy ang pagbulong, gusto kong tumakbo at sumigaw para gisingin ang mga tao sa bahay. Ngunit natakot akong kumilos. Sa uli ay tinakpan ko na lang ang aking tenga upang hindi ko na marinig ang bulong sa bintana. Ang ginawa ko sa mga sumunod na oras ay tumitig lang sa bintana, natatakot at kinakabahan. Kahit na parang tumatagal ito, sa uli ay nakita ko na ang sikat ng araw na tumagos sa bintana. Naalala ko, tinanggal ko ang aking mga kamay sa aking mga tainga at basang-basa ako sa pawis noon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagisingin si Seth at sabihin sa kanya na masama ang pakiramdam ko at mas mabuting umuwi na ako. Sinabi ni Seth na ihatid niya ako pauwi at nabatid rin niya na may mali sa akin, na parang may kakaiba. Sa gulat ko, bigla niyang sinabi sa akin na, "Narinig mo rin ba siya?" "Okay lang yan, narinig din siya," grito ng ibang batang kapitbahay. Pero sa di malaman, hindi ito naririnig ng mga matatanda. Nagsimula akong manginig at maluha nang tinanong ko, "Sino?" "Ang babaeng nakaitim na belo." Hindi ko siya naririnig, pero may ilang batang kapitbahay na nakapagsabing meron silang naririnig na umiiyak na babae. Nakita ko siya sa malayo at nagtago ako. Pagkatapos bigla na lang itong lumapit at may binibigkas na hindi ko maintindihan. Bumubulong, parang ganun. Pero hindi ako tumingin at sumilip muli. Alam ko,
Paano mo nalaman? Kasi kung gagawin mo, malamang siguro matulad ka sa kapatid kong babae. Normal lang siya dati. Hanggang isang umaga, nakita namin siyang tulala sa pwesto na nakatayo at nakatingin lang sa labas ng bintana. Ganyan na siya simula noon. Sabi ng doktor na paralisa, pero nagdududa pa rin ako. Hello po. Ako po pala yung taga-subaybay sa mga videos mo sa YouTube. Kaya gusto ko rin i-share yung experience ko nung bata pa ako. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Dale. Lumaki po ako sa probinsya kung saan tumira ang lola ko. Meron kasi siyang bahay doon, kaya nakikitira na lang kami sa kanya. Wala kasi trabaho mama at papa ko noon, kaya nag-independent na lang sila kay Lola Ninita. Mama siya ng papa ko. Naalala ko pa nung araw na yun kung saan padilim na ang paligid at yung mga bata na mga kalaro ko noon ay nagsiuwian na sa kanilang mga bahay. Nakaupo ako sa may silya sa tindahan namin. Ayok pa kasi pumasok sa loob kahit tinawag na ako ng aking lola para kumain na nangapunan. Pero matigas ang ulo ko at hindi ako nakikinig. Dumidilim na ang paligid nun. Sa bandang kabila ng bahay namin ay may sementeryo. Ang weird lang na mga panahon na iyon kasi may naririnig ako ng mga bata na nagsisitawanan sa sementeryo. At grabe, sa sobrang curious ko, napaisip ako na bakit may mga bata sa sementeryo? Lalo't gabi na. Kaya tumawid ako at tinitignan ng mga bata na naglalaro sa sementeryo. Ang dami nila, parang mga nasa 7. Yung mga suot nila, matingkad at kitang-kita sa dilim kahit na gabi. Kahit na nagtataka ako nun at inosente pa, binabaliwala ko na lang kasi nga 6 na taong gulang pa ako noon. Sa pagkaumaling sa mga pangyayari, lumapit ako, kita ko ang mga bata at nagtanong pa nga ako kung pwede ako sumali sa kanilang laro. At sabi ng isa sa mga bata, oo, sige, pero ikaw yung maghahanap sa amin at magtatago kami. Yung usong laro noon na hide and seek o tagu-taguan. Desperado kasi ako na magkaroon ng mga bagong kaibigan, lalo't pa na bago pa lang kami nakatira dito at wala akong masyadong kaibigan, kaya ang saya-saya ko nung mga gabi na iyon. Nung pagbilang ko ng hanggang 10, nakaramdam ako ng malamig na hangin at pagtayo ng mga balahibo ko, pero binaliwala ko lamang kasi nga marami akong kalaro at hindi ako nakaramdam ng takot kahit na sementeryo pa yon, dahil nga namusmus pa lamang ako at walang muwang. Habang nagbibilang ako, naririnig ko silang tumatawa, pero yung tawa nila ay merong echo hanggang sa humina na ang tawa nila. Pagkatapos ko magbilang, hinahanap ko na sila at biglang dumilim ang paligid na halos wala na po akong nakikita at tumahimik na masyado ang paligid. Hinahanap ko sila kahit saan sa sementeryo, pero hindi ko na po sila nakikita. Umiiyak na po ako kasi parang naliligaw na ako sa mga dinadaanan ko. Sa kabutihang palad, nahanap ako ng lola ko na may dalang flashlight. Sabi ng lola ko kung ano ang ginagawa ko sa sementeryo at bakit ang lamig ko raw. Sinabi ko sa kanya na meron akong kalaro ng mga bata, pero bigla silang nawala. Tugod naman ng lola ko ay hindi na sila mga ordinaryong
mga bata na may buhay pa, mga multo na ang mga nakalaro mo. Paliwanag niya sa akin na wala ng bata ang naglalaro sa labas sa mga oras na iyon at walang mga bata ang naglalaro sa sementeryo lalo't gabi na at madilim. Salamat po sa pag-consider ng story ko. Hindi ko po kasi nakakalimutan ang mga araw na iyon, lalo't na naiintindihan ko na po na ang mga kalaro ko noon hindi mga bata kundi mga multo na. Kumusta, Mr. M? At sa mga nanonood ng mga animation mo, babaki ko lang ang kwento ng kuya ko sa inyo. Umuwi ang kuya ko sa probinsya namin para dumalaw sa namayapa namin na lola. Mga hapon na ata sila nakarating doon sa sementeryo. Tapos doon na din nagpalipas ng oras at nagpadasal sa puntod. Nang pauwi na sila, halos ilang oras daw bago sila nakalabas na tila ba naliligaw sila. Pero yung mga kasama naman niya ay lokal na. Nung nakalabas na sila, kumain muna sila sa may karinderya sa labas ng sementeryo. Kaya medyo ginabi na rin. Pauwi na sila nang biglang siraan sila ng motor. Hindi nila alam ang gagawin dahil nasa kalagitnaan sila ng daan na walang kailaw-ilaw at napapaligiran pa ng malalaking puno. Sinubukan nila na tawagan sila tito pero wala silang signal hanggang sa napagpasya na nila na lakarin na lang mula roon hanggang sa bahay at bukas na lang balikan ng motor. Tatlo sila na hawak-hawak ang kamay para walang mawala. Habang sila'y naglalakad, nakakita sila ng isang malaking baboy sa gitna ng kalsada. Sa sobrang laki nito ay halos kasing laki na nito ang isang kotse. Doon na nagsimulang magdasal sila ng mga kaibigan niya at mas lalo silang kinilabutan na nakita nila na may tabako yung malaking baboy. Pinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa nakapunta na sila sa shed na may ilaw. Doon ay tinawagan na nila sila tito at nagpasundo na hanggang pag-uwi raw nila kina tito ay nagpapawis at kabado pa rin sa kanilang nakita. Kamusta kayong lahat? Sana ay nagustuhan nyo ang mga nabahaging kwento ngayong araw. Ngayon, shoutout segment na naman. Salamat nga pala sa mga miyembro ng channel na ito na sina Cruz Justin Diaz, Kitlin Diditang, Pablo APC, Larin, Noe Lakay, Ambenpay, Douglas Mike, Carmelan Horror Stories, Vidal, Ice Leones, Debbie at kay Ma'am Rona. Kung gusto niyo rin mag-extend ng support sa aking mga gawa, mag-join lang po kayo at makakagamit na kayo ng mga emoji tulad nito, ma-update, question and answer at mga unang makapanood sa mga ilang videos animation. Sa lahat ng mga nag-join, salamat, big help po sa akin yan. Okay, shoutout segment ulit. Pa-shoutout po sa bunso namin na si Blessy Perez, sabi ni Tricia Perez. Shoutout kay Charmaine Morilla at kay Ma'am Rona. Ang sabi ni Hanily, good morning Korea and Philippines. Abang-abang kahit late na. Salamat sa upload. God bless po lagi. Pa-shoutout ako idol. Sana mapansin yung subscriber nyo po ako. Sabi ni Michael Formento. At shoutout din kay Ara. Shoutout kay Geo TV at kay Kim Animation. Mukhang gumagawa ito ng animation. Try nyo po i-check yung account niya. Pa-shoutout po ako idol. Sabi ni Mark Joseph Osero.
At kay Ma'am Jeng Cruz, salamat sa new upload mo. Lodi Cake, sakto. Stress ako ngayon. May pampakalma na ako sa panonood ng vids mo. Salamat. Salamat rin. Early din ako, penge BG. Shoutout, sabi ni Jake the Great. Shoutout kay Mark Joseph Osero. Ulit. Saka kay Aros Carlo. Uy, early. Pa-shoutout Lods. Pa-shoutout po sa next video boss. Sabi ni Erier Conanan. Present Karimlan Horror Stories, pa-shoutout po kay Gilbert E. More power po sa channel mo, Mr. M. Sabi ni Ansete Harahari. Shoutout kay Kali Ulman, Rihanna Q, Noel Bansuela. Pa-shoutout from Dubai, John Roland Ortega. Silent listener mo po ako. Salamat sa suporta. Shoutout sa kapwa ko animator na si Hios Animation. Nice one bro. Tamang chill at nood lang habang naghihintay magsimula ang trabaho. Magandang tanghali sir. Matagal nyo na po kung tagapakinig. Pa-shoutout po. Salamat sabi ni Mayumi Official. At kay I am Vanessa. Wow, may bago ulit. Matutuwaan ako nito. May papanoorin siya. New episode. Shoutout kay Bien Arceo at kay Melvin Laranang. Shoutout kina Jules Brill Villacura, Rinaya Vlog, Disan Agnes, at ang last ay kay Juan Artin. Pa-shoutout naman po, ang ganda talaga ng mga videos mo po. Sana po mapansin mo ko. Yun, salamat. Okay, huwag kalimutan mag-comment or like, then subscribe na rin sa mga bagong naligaw sa channel na ito. Malapit na ma-reach yung goal natin na 100k subscriber. Okay, ako po si Mr. M, ang taong nasa likod ng mga animasyon ng Karimlan Horror Stories. Sa lahat ng manonood, kasolid Karimlan at sa mga sumusuporta, maraming salamat!